Holy Eucharist ay parang ating pong sinampalatayanan tinanggap yung pong pagpakasakit, no, na ginawa po ng ating pong Panginoong Yesu Cristo. Amen po? His flesh and blood is real food for eternal life, no? Sinasabi diyan na kapag hindi nyo ito kainin, hindi nyo kainin ng katawan ng laman, hindi kayo magkakaroon ng buhay na wala hanggan. Kapag hindi nyo inumin ang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay na wala hanggan. At dahil po sa pagalitan ni Jesus, ay marami po mga disciples na tumalikod sa Kanya sapagkat hindi nila matanggap ang aral ng Panginoong Jesus. Sabi nila, paano maibigyan ng taong ito ang kanyang laman para ating kainin at inumin ang kanyang dugo, no? Hindi nila matanggap yung aral na yon. Ang tinutukoy po ni Jesus ay hindi naman talaga literal na pagtarin yung kanyang katawan, ibigay yung kanyang katawan. Hindi yun. Amin po? Yan po ay ibig sabihin niya na kailangan tanggapin natin yung kanyang pagpakasakit. Sapagkat ang kanyang katawan, ibigay niya sa atin sa magitan ng kanyang pagpakasakit. Ang kanyang dugo, ibigay niya sa atin sa magitan ng kanyang pagpapakasakit, no, ng redemption na kanya pong gagawin. Kailangan sampalatayanan ng tao ang redemption na kanya pong ginawa. Amin po? Amen. At sa magitan ng pagtanggap natin sa banal na Eucharistia ay parang atin na rin tinanggap yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo 2,000 taon ang nakalilipas. Kaya ang sino mang tumanggap niyan ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ating palakpakan ng Panginoon. Now, hindi lamang yun. It is a sign of His great love. Sign po yan ng kanyang dakilang pagmamahal sa atin. Yung pong Holy Eucharist. Kaya, ang Holy Eucharist, kapag ginagawa yan yung breaking of the bread, ginagawa yan, ay binabalik po tayo sa redemption na ginawa po ni Jesus. Muling ipinapaalala sa atin yung kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Muli niya pinaalala sa atin ang kanyang katapatan. Muli niya ipinapaalala sa atin na siya'y nakipagtipan sa atin. Amin po? Muli niya ipinapaalala sa atin na siya'y nagpakasakit para sa atin. Kaya dapat gagawin yun ng mga Kristiyano. Kaya sabi niya, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Di ba yung mga frater natin, di ba? Yung mga frater, meron silang mga ritual na ginagawa, di ba? Saan silang pumuntang lugar, may mga sign sila, di ba? Pagkamayan sila yung mga kamay nila, yung mga galaw ng kanilang mga daliri, o yung pagkilos ng kanilang mga kamay, saan sila magtagpo at magpangita, meron silang mga patandaan, sila yung magka-frat, magka-brother. Ganon din ang mga alagad ni Kristo. At isa po sa mga patandaan na tayo kabilang sa kanyang kaharian ay magitan ng pagtira-tiraso ng tinapay. Amin po? Amen. Palatandaan na tayo po'y kabahagi sa kingdom na itinatag ng ating Panginoong Yesu Cristo. Amen. So, sabi ng mga pari, sa oras po na ating tinanggap ang banal na Eucharistia ay tinatanggap natin talaga ang tunay na katawan at laman ng ating Panginoon Jesus. No? Okay? At hindi na yan naging symbolical, kundi naging real na flesh na ni Christ ng ating pong tinatanggap sa oras ng komunyon. Pero huwag tayo manatili doon sa pagtanggap lamang ng komunyon dahil marami din namang tumanggap ng komunyon, hindi naman nagbabagong buhay. Hindi naman lumalago sa kanilang pananampalataya. Hello? Marami namang tumatanggap ng Holy Eucharist tuwing banal na misa, pero balik pa rin sa kanilang mga masamang pag-uugali. Minumura nila ang kanilang mga katulong, minumura nila ang kanilang mga kapitbahay, pero pansin ba yan? Lagi yan nakikiisa sa banal na misa. Bakit gano'n? At gano'n din ako dati sa dati kong buhay. Nagsisimba, tumatanggap ng Holy Communion, pero hindi nagbabago ang aking buhay. Sapagat ang pagtanggap po kay Kristo Jesus ay hindi lang ho nangangahulugan sa pagtanggap ng Eucharistia, kundi una sa lahat ay we accept Christ hindi lamang sa komunyon, kundi by His words, sa kanyang mga salita. Kaya sabi niya, ang sino mang tumatanggap sa aking mga salita ay may buhay na walang hanggan. Hello? Hi. Kaya ang komunyon at ang salita ng Panginoon, hindi po magkahiwalayan, magkasama yan.
Kulang po ang komunyon kung walang salita ng Diyos. Kulang din ang salita ng Diyos kung walang Holy Communion. Amin po. Ano yan magkasama yan Hindi ho pwede pag-iwalay niyan. So, ang sabi ng Panginoon, ang sino mang tumanggap sa aking mga salita, ay ako ang kanilang tinanggap. At may buhay na walang hanggan. At sino mang tumatanggap ito. Kaya ang salita ng Diyos ay napaka-importante sa buhay natin. No? Ang salita ng Diyos, yan po magpapalakas ng ating spirituality. Magpapalakas po ng ating pananampalataya. Amin po. Ang kanyang salita, kapatid, ay ito'y magpapalago. Magbibigay sa atin ng tagumpay. Ating palakpakan ng Panginoon. So, ang salita ng Diyos, ito rin ang gagamitin ng Diyos na paghatol sa atin sa uling araw. Kapag ang salita ng Diyos na ating tinanggap, pinakinggan, hindi natin ito isinabuhay o ipinamuhay, ito rin ang gagamitin, ito rin ang hahatol laban sa atin sa uling araw. Amen po. Kaya tayo po mga napagkatiwalaan ng Word of God, mayroon tayong malaking pananagutan. Hello? Mas matindi yung judgment, no? Parusa, kahatulan doon sa mga nakaalam na Word of God pero hindi po ipinabuhay. Kaya napaka-importante po na ang salita ng Diyos huwag nating baliwalain sa ating puso. Kaya maganda itong ginagawa natin na kahit busy tayo sa trabaho, may time tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Sapagkat sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 4, verse 4, Man shall not live by bread alone, but by every word comes from the mouth of God. Amen? Number 2, we will accept Him by others, no? Ang sabi ng Panginoon Jesus, ang sino mang tumanggap sa kapatidong ito ay ako ang inyong tinanggap. Sapagat anuman ang inyong ginawa sa inyong kapwa ay sa akin inyong ginawa. Amen po. Lahat ng ating ginawa na kabutihan sa ating kapwa ay isang uri ng pagtanggap kay Kristo. Pero kapag ang ating kapwa hindi natin tinanggap sa ating buhay, hindi tayo gumawa ng kabutihan sa Kanya, amen po, pinanggihan natin ang ating kapwa, di natin pinatawad ang taong nagkasala sa atin, hello, pinagtsikwera natin ang ating kapwa, binabaliwala natin ang ating kapwa, kahit tayo nagsisimba, kahit tayo umati ng gawain, hindi rin tayo naging tunay na tumanggap kay Kristo Jesus. Amen po? Sapagkat hindi pwedeng ganon na tinatanggap mo ang komunyon, tinatanggap mo ang salita ng Diyos, tinatanggap mo ang gawain ng Diyos, pero hindi mo naman matanggap ang taong nagkasala sa iyo. Hello? Ang taong nagkulang sa iyo. Ang taong nagkamali sa iyo. Hindi mo siya mapatapatawad. Yan sabi dito mga kapatid ko, ang pagtanggap kay Kristo ay pagtanggap din sa isa't isa. Amin po. Tahimik tayo. No? At pangatlo po, we will accept Him in prayers. Siya ay ating matatanggap sa pamagitan po ng pananalangin. Sapagat ang pananalangin po ay pakipag-usap sa Diyos. Pakipag-ugnayan sa Diyos. Ang pananalangin po ay isang paraan ng pagpapakabanal. Amin po. Hindi pwedeng gawa tayo ng kabutihan, hindi naman tayo nagpipray. Amin po. Sapagat ang panalangin po, ito ang mag-uugnay sa atin sa Diyos. Habang tayo po ay naging prayerful, ang Diyos ay naging malapit sa atin. Yung kanyang katangian ay mapapasa atin. Lalo tayo mapapalapit sa Kanya, lalo tayo mapapamahal sa Kanya, lalo natin mararamdaman ang Kanyang pag-ibig, mararamdaman ang Kanyang presensya, mararamdaman ang Kanyang pagkilos sa ating mga buhay kapag tayo ay nagiging prayerful. Amen. Amin po. Amen. Ang pananalangin ay ito'y tanda ng ating pakipagrelasyon sa Diyos. Kaya kung useless ang komunyon, useless ang salita ng Diyos, useless ang pagtanggap sa kapwa kung wala kang prayers. Kaya hindi pwedeng magkahiwalay ang apat na ito. Amen po. Amen.